Sa pinta na siya lagi nakasilip, hindi siya gumagalaw. Pero hindi tingnan mo ulit, mas malapit na siya. October 2023, Barangay Malasuki. Isang lumang bahay ang naging usap-usapan sa community forums at local Facebook groups. Sabi ng mga matatanda, dati raw itong tahanan ng isang sikat na pintor noong dekada 70. Tahimik ang buhay nito, hindi lumalabas, hindi rin nakikipag-usap sa kapitbahay. Pero isang araw, basta na lang nawala. Ang mas nakakilabot, sa mga sumunod na taon, lahat ng pumapasok sa bahay na yon, hindi na lumalabas. Si Kara, isang 24 anyos na content creator, ang sumubok pasukin ng bahay. Halloween special daw para sa YouTube channel niya. Ang content niya ay tungkol sa mga urban legend, haunted places at unsolved mysteries. Mahilig siya sa thrill, lalo na kung real life horror daw ang peg. Araw ng Sabado, 3:00 ng hapon, mainit, maaraw. Pero habang papalapit siya sa bahay, tiya biglang dumilim ang paligid, parang may bumalot na aninong hindi niya maipaliwanag. Sa harap ng bahay, binuksan niya ang kamera. This is it, mga kalagim. Nandito na tayo sa bahay ng pintor. Let's see kung gaano nga ba talaga ito katakot. Nang tinulak niya ang pintuan, kusa itong bumukas. Kakaibang amoy ang bumungad sa kanya. Amag, lumang kahoy, at pintura. Buhay na pintura. Pagpasok niya, tumahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin, walang ingay ng ibon. Parang pinutol ang lahat ng tunog. Sa dingding ng sala, may mga canvases, portraits, mukha ng iba't ibang tao, bata, matanda, lalaki, babae. Pero isang bagay ang pare-pareho sa lahat ng painting. Wala silang mga mata. Lahat sila ay nakangiti. Pero hungkag ang eye sockets. Parang inalis o binura. Kinilabutan si Kara. Pero tinuloy pa rin niya ang vlog. Pinuntahan niya ang hagdan papunta sa ikalawang palapag. Habang paakyat siya, napalingon siya sa kaliwa. May bintana. At doon niya siya unang nakita. Isang anino ng lalaki. Nakatayo lang. Nakatitig sa kanya. Hindi gumagalaw. Paglingon niya ng mabilis, wala na. Pagdating sa itaas, may isang silid na bahagyang bukas. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, may isang easel. May canvas. At sa canvas na yon, may ginuguhit, mukhang babae, may buhok, may ngiti, pero hindi pa tapos ang mata. Lumapit si Kara. Nanlalamig ang mga kamay niya. At napansin niya, kamukha niyang nasa painting. Hindi nga ako ba ito? Biglang napon niyang ilaw. Sabay pa tayo ng flashlight. Kadikit nito, may tulog ng paggalaw sa sulok ng kwarto. Parang may gumuguhit gamit ang brush. Kasunod ang boses na parang bulong malapit sa tenga niya. Tapusin na natin ang obra. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Gusto ko malaman kung sino-sino at taga-saan ang mga nakapanood ng istorya na to. Ready ka na ba sa karugtong ng ating takutan? Huwag kang bibitaw. Napasigaw si Kara. Pinilit buksan ng flashlight. Pagod niya, wala ng canvas. Wala ring mesa. Wala ring silid. Nasa ibang kwarto na siya. At sa kwarto ng pintor, may bintana. Sa labas ng bintana, madilim na. Pero sa refleksyon ng salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang lalaki. Maputla ang balat,
May mga mansa ng pintura sa muka at braso, at sa mga kamay niya may hawak na brush. Napalingon si Kara. Wala. Pero pagbalik niya ng tingin sa bintana, nakita niya ang sarili niya. Pero wala na siyang mata. Kinabukasan, hiningi ng pamilya ni Kara ang tulong ng pulis. Wala na raw silang balita sa kanya. Pinuntahan nila ang bahay. Walang bakas ng tao, walang gamit, walang kamera. Pero sa sala, may bagong canvas. Mukha ng isang babae, nakangiti, at syempre, walang mata. Sa gilid ng canvas may maliit na sulat. Tapos na ang obra. Isa na lang ang kulang. Ikaw. Wakas? O simula pa lang? At kung umabot ka sa part na to, if you want part 2, comment part 2 sa baba. Follow mo ang page ng Tinta at Nagim para sa susunod na kabanata.